Roma Kabanata 11. Sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang bayan niya? Ipagbawal nawa ng Diyos, pagkat isa rin akong Israelita, mula sa binhi ni Abraham, mula sa angkan ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang bayan niya na nakilala na niya ng una. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Eliez? Kung paano siyang gumagawa ng pamamagitan sa Diyos laban sa Israel, na nagsasabing, Panginoon, pinatay nila ang mga propeta mo, at giniba ang mga dambana mo, at naiwan akong mag-isa, at hinahanap nila ang buhay ko. Ngunit ano ba ang sinasabi ng sagot ng Diyos sa kanya? Nagreserba na ako sa aking sarili ng 7,000 lalaki, na hindi lumuhad ang tuhod sa larawan ni Baal. Maging sa gayon nga sa kasalukuyang panahon din naman ay may isang nalalabi ayon sa paghirang ng biyaya. At kung sa biyaya, ay hindi na nga ito mula sa mga gawa, kung hindi ganoon ang biyaya ay hindi na biyaya. Ngunit kung ito ay mula sa mga gawa, hindi na nga ito biyaya, kung hindi ganoon ang gawa ay hindi na gawa. Ano nga ba? Hindi nakamtan ng Israel ang hinahanap niya, ngunit nakamtan ito ng paghirang, at ang natira ay binulag. Kagaya ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakatulog, mga mata upang hindi sila makakita, at mga tainga upang hindi sila makarinig winking face, hanggang sa araw na ito. At sinasabi ni David, hayaang ang dulang nila ay magawang isang bitag, at isang patibong, at isang batong katitisuran, at isang kabayaran sa kanila. Hayaang magdilim ang mga mata nila, nang hindi sila makakita, at iyukod ang likod nila ng tuloy-tuloy. Sinasabi ko nga, napatid ba sila upang bumagsak sila? Ipagbawal nawa ng Diyos, kundi bagkus sa pamamagitan ng pagbagsak nila ay dumarating ang kaligtasan patungo sa mga hentil, upang udyukan sila sa paninibugho. Ngayon kung ang pagbagsak nila ay ang mga kayamanan ng sanlibutan, at ang pagliit nila ang mga kayamanan ng mga hentil, gaano palalo ang kaubusan nila. Pagkat nagsasalita ako sa inyong mga hentil, yamang ako ang apostol ng mga hentil, ay dinadakila ko ang katungkulan ko. Kung sa anumang paraan ay modyukan ko sa pagparis silang laman ko, at mailigtas ang ilan sa kanila. Pagkat kung ang pagtatakwil sa kanila ang pagkakasundo ng sanlibutan, ano ba ang magiging pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? Pagkat kung ang unang bunga ay banal, ang limpak din naman ay banal, at kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. At kung mabali ang ilan sa mga sanga, at ikaw, na isang ligaw na punong olibo, ay idinugtong sa gitna nila, at kasama nilang nakikibahagi sa ugat at katabaan ng punong olibo. Huwag magmayabang laban sa mga sanga. Ngunit kung magmayabang ka, hindi ikaw ang nagdadala sa ugat, kundi ang ugat sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nabali, upang may dugtong ako. Mabuti, dahil sa di pananalig ay nabali sila, at ikaw ay tumatayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag magmataas sa pag-iisip, kundi matakot. Pagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga likas na sanga, mag-ingat baka hindi ka rin niya patawarin. Masdan kung gayon ang kabutihan at kahigpitan ng Diyos, sa kanila na bumagsak, ay kahigpitan, ngunit tungo sa iyo, ay kabutihan, kung nagpapatuloy ka sa kabutihan niya, kung hindi ganoon ay puputulan ka rin naman. At sila rin naman, kung hindi na sila mananahan pa sa di pananalig, ay durugtong, pagkat kaya ng Diyos na idugtong silang muli. Pagkat kung pinutol ka mula sa punong olibo na ligaw sa kalikasan, at idinugtong na salungat sa kalikasan sa isang mabuting punong olibo, gaano pa balalong higit ang mga ito, na mga likas na sanga, ay may durugtong sa sarili nilang punong olibo. Pagkat hindi ko nais, mga kapatid, na maging mangmang kayo sa hiwagang ito, baka magpakarunong kayo sa sarili ninyong mga kahambugan, na ang pagkabulagsa. Bahagi ay nangyayari sa Israel, hanggang pumasok ang kalubusan ng mga hentil. At sa gayon ay maliligtas ang buong Israel, gaya ng nasusulat, may lalabas na taga-Sadyep mula sa Shon, at ilalayo ang di pagkamakadiyos mula kay Jacob. Pagkat ito ang kasunduan ko patungo sa kanila, kapag aalisin ko na ang mga kasalanan nila. Tungkol sa mabuting balita, ay mga kaaway sila alang-alang sa inyo, ngunit patungkol sa paghirang, ay mga minamahal sila alang-alang sa mga ama. Pagkat ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay walang pagsisisi. Pagkat gaya ng kayo sa mga panahong nakalipas ay hindi nanalig sa Diyos, gayon man ngayon ay nagkamit ng awa sa pamamagitan ng kanilang di pananalig. Maging sa gayon ang mga ito ay hindi rin ngayon nanalig,
upang sa pamamagitan ng awa ninyo sila rin naman ay magkamit ng awa. Pagkat kinulong silang lahat ng Diyos sa di pananalig, upang maawa siya sa lahat. O ang kalaliman ng mga kayamanan kapwa ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Gaanong di masaliksik ang mga paghuhukom niya, at ang mga daan niya ay di malirip. Pagkat sino ba ang nakaalam na ng pag-iisip ng Panginoon? O sino na ba ang naging tagapayo niya? O sino na ba ang unang nagbigay sa kanya, at ibab?